Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Sidro, isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And gusto ko itang i-welcome sa aking group. At sa video na to ituturo ko sa iyo kung paano ka magiging successful Facebook marketer. Kaya stick to this video until the end. Sa panahon ngayon, marami ng marketer yung sinusubukan yung Facebook at napaka-viral at napaka-proven strategy na at proven tool na gamitin yung Facebook as tool para sa kanilang business. Kasi marami ng mga marketer yung nagiging successful dahil sa Facebook. May marami ng marketer yung kumikita dahil sa Facebook. Ang problema nga lang, maraming marketer yung hindi alam kung paano magsisimula sa Facebook. Hindi alam kung ano yung gagawin kung gagamitin nila si Facebook sa kanilang business. Kaya sa video na to, tuturo ko sa iyo yung mga step by step na ginawa ko at ginagawa ko hanggang ngayon bilang isang Facebook marketer. So I hope na ready ka na and I hope na excited ka matutunan yung mga step na to, at kung excited ka na, maaari kang kumuha ng ballpen at papel para isulat yung mga step na ituturo ko sa iyo ngayon. So, unang step na pag-usapan natin ay kailangan mong alamin yung target market mo. Napaka-importante na alam mo yung target market mo para maiwasan mo yung rejection at mapadali yung pagbenta mo ng yung products. Lagi ko itong tinuturo sa mga articles ko, sa mga video blog ko, lagi ko itong sinasabi na napaka-importante na alamin mo yung target market mo. And hopefully na alam mo na yung target market mo ngayon, kasi napaka-importante kung sino yung target market mo. And kung hindi mo pa alam kung sino yung target market mo, okay, alamin mo lang kung yung taong bang yun is nasubukan yung product or opportunity na ino-offer mo. Isang halimbawa nito is yung product mo is pampapayat at yung target market mo is yung mga taong gustong pumayat. Okay, hindi yung matataba pero ayaw namang pumayat. Kaya maaaring yung mga matataba na gustong pumayat. Kasi possible and obvious na gusto nila ng product na pampapayat. Okay? Ngayon, sunod na step na kailangan mong gawin is kailangan mong i-reach and make them your audience. Reach them and make them your audience. Okay? Kailangan mong i-reach yung mga target market mo at gawin mong audience sa Facebook account mo, sa Facebook page, at sa group. Yung napakalaga na maging audience mo sila. Bakit? Kasi sila yung titingin ng mga ginagawa mong post. Mga post regarding sa result mo, sa mga motivational quotes, mga prospect problem solutions, para makabuild ka ng rapport, ma-position mo yung sarili mo as an expert, at para maibenta mo o mag-promote mo yung product or opportunity na ino-offer mo. At next na kailangan mong gawin is make them stick. Kailangan silang mag-stick sa ginawa mong page, ginawa mong account, ginawa mong Facebook group para maging audience sila for a long time. And magagawa mo yun kung bibigyan mo sila ng reason to stay. Okay? Anong reason to stay? Anong magiging reason nila kung bakit sila i-like yung invitation mo, i-like yung page mo, i-accept ka nila as friend sa yung Facebook account. And magagawa mo yun, okay? Magagawa mo yun na mabibigyan sila ng reason by giving 80% value sa yung ginawang Facebook account, sa yung ginawang group, at sa ginawang page. Okay? Lagi mong tandaan na yung ginagawa mong post is kailangan 80% pure value na makakatulong sa target audience mo at 20% pitch. Okay? Dahil kung pitch ka ng pitch, okay, possible na i-unfriend ka nila, possible na hindi nila i-like yung page mo, and possible na umalis sila sa group mo. So, ang pinakahuling step at yung sikretong malupit na ginagawa ko at magiging sikretong malupit ngayon na ituturo ko sa'yo, and I hope na tandaan mo tong last step na to dahil napaka-importante. Okay, napaka-importante dahil kailangan mo rin makabenta. Okay? Naalala mo ba yung sinabi kong 20% na pitch
ito na yung last step. Okay, dito ka na mag-pitch. Okay, paano yung gagawa? Last step is kailangan mong i-frame your pitch as their option if they want more. Okay? Kailangan mong frame yung pitch mo kung gusto pa nilang may mas malaman, kung gusto pa nilang may mas pakuha. Okay? Halimbawa, kung yung product mo is pampapayat, okay? And yung ginawa mong solution o ginawa mong post sa Facebook mo, sa Facebook account, sa Facebook page o sa group is 7 effective exercise to lose fat in 7 days. Okay? Basically, ibibigay mo yung mga effective exercises para pumayat siya hanggang for 7 days. Okay? At yung magiging pitch mo sa pinakahuli, okay, yung call to action mo, yun na yung magiging sekretong malapit mo. Okay? Napaka-importante, merong call to action yung ginagawa mong post. Okay? And yung ginagawa mong call to action, yun na yung magiging pitch mo. Yun na yung magiging 20% na pitch mo. Okay? And possible lang yung pitch mo doon, kung magbigay ka ng 7 effective exercise to lose fat in 7 days, is if you really want to lose fat without doing some exercise, click this link now. Okay, kung meron kang presentation, pwede mo siyang papuntahan, or kung gusto mong patawagin siya sa'yo, okay, call me now. Okay, or call this number now. Okay, kung gusto mong mag-PM siya sa'yo, kung gusto mong mag-PM siya sa'yo, pwede mong PM me now. Okay, so remember that always na napaka-importante na magbigay ka ng clear to action. Okay? Kung bakit, yung reason kung bakit ginawa mo yung post na to, yung reason kung bakit gumawa ka ng solution, so napaka-importante na may call to action ka. So napaka-importante tandaan mo yung mga step na to. Kailangan mong alamin yung target market mo, kailangan mong kailangan mong i-reach sila at gawin mong audience, and kailangan mong bigyan sila ng reason para mag-stay, make them stick sa Facebook account mo, sa Facebook page, sa Facebook group, and pinakahuli is frame your page. Okay, so I hope na marami ka natutunan sa video na to, and kung meron pa kang mga katanungan, okay, comment ka lang sa baba. And thank you for watching. See you on my next video.